Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy nating mararanasan ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng northern Luzon. Samantala, for the next 24 hours dito sa southern portion ng Mindanao, posibleng makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Bunsod yan ng trough o extension ng isang low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, particular dito sa southern part or sa south ng Mindanao area. Malit naman yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na araw at hindi rin natin ito inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. May tsansa pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa northern Luzon at tsansa naman ng mga thunderstorms. Ito yung mga panandalian at biglaang buhos ng ulan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa hanging amihan, makakaranas tayo ng mga light rains o pag-ambon sa northern Luzon. So ito yung mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera at sa Cagayan Valley. May tsansa naman tayo ng thunderstorms, yung mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pagkidlat sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Maliwalas sa panahon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon for the next 24 hours. Dahil sa hanging amihan, asan pa rin natin yung mga tsansa o yung pagbaba ng ating temperatura na naitatala sa madaling araw. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, dahil dito sa trough or extension ng isang LPA sa labas ng ating area of responsibility, ay makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Kasama na rin dyan ang maulap na kalangitan sa southern portion ng Mindanao, particular na dito sa rehiyon ng Soc-Sargen. Kaya sa nabanggit na lugar, umantabi tayo sa mga thunderstorm o yung mga rainfall advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, buong Visayas at sa area ng Palawan, ay makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, generally fair weather conditions. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil inasan pa rin natin yung tsansa ng thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warnings sa northern seaboard ng northern Luzon. So sa dagat baybayin yan ng Batanes. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, sa nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng hanging amihan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, iba yung pag-iingat rin sa ating mga kababayan na maglalayag dahil posible pa rin tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, dito sa Luzon, particular na sa northern at central Luzon, simula bukas, araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, inaasahan natin ang muling epekto ng hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito yung panibagong bugso ng ating northeast monsoon. So for the next 3 days, buong Luzon makakaranas pa rin ng maaliwalas sa panahon, fair weather conditions. May tsansa pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa areas ng Metro Manila at Baguio City. Makakaranas pa rin tayo ng mga tsansa ng afternoon thunderstorms sa bahagi ng Kabikulan, particular na sa area ng Legazpi City, bukas araw ng Lunes. At dahil inaasahan natin ang muling paglakas ng hanging amihan, ay bababa yung tsansa ng thunderstorm activity pagsapit naman ng Martes hanggang sa Miyerkules at yung mga pag-ulan na lamang o yung mga light rains ng amihan ang ating inaasahan sa nabanggit na lugar. Sa bahagi naman ng Visayas, inaasahan rin natin for the next 3 days, generally fair weather conditions po ang ating mararanasan. May tsansa pa rin ng mga afternoon thunderstorms o yung mga rain showers. Ito yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat, kadalasan nga sa hapon hanggang sa gabi, bukas araw ng Lunes hanggang sa Martes. At dahil kaakibat ng paglakas ng hanging amihan, asahan natin na bababa yung tsansa ng thunderstorm activity pagsapit ng Miyerkules. Maghanda na lang tayo sa mga tsansa ng light rains o yung mga pag-ambon nga na dala ng hanging amihan. Dito sa areas ng Metro Cebu, Iloilo City at sa bahagi ng Tacloban City.
At sa Mindanao, dahil nga dito sa trough or extension ng isang low pressure area na nasa labas kasalukuyan ng ating Philippine Area of Responsibility, posible rin tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat bukas, araw ng Lunes, sa malaking bahagi ng Davao Region. Kaya maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng flash floods at landslides sa nabanggit na lugar kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Bukas araw ng Lunes, sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay maaliwalas sa panahon ang ating mararanasan. At throughout the remainder of the forecast period, so for the next 3 days, ay asahan pa rin natin yung mga tsansa ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi at improving weather conditions ng ating inaasahan starting Tuesday dito sa Metro Davao area at posible magpatuloy yan hanggang sa Miyerkules. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog naman mamaya sa katapta 5:49 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, tulad ng mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.